Sabi nila, walang mabuting gawa ang hindi napaparusahan. Ang pagbasa ngayon mula sa mga gawa ng mga apostol ay naglalarawan ng kabalintunaan ng pag-iisip ng tao sa halos anumang oras sa kasaysayan. Ano ang kahahantungan sa atin na maging negatibo sa isang taong gumagawa ng mabuti? Marahil ay hindi lang natin gusto ang tao at wala silang ginagawang maganda sa atin. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay inaresto dahil sa paggawa ng mabuti para sa pagpapagaling ng isang pilay. Habang pinapaliwanag ni Pedro kung bakit niya ginagawa ito, makikita natin kung paano niya isinabuhay ang paraan ng pagkatao ni Jesus. Tulad ng isinalaysay ng mga gawa ng apostol, ay si Pedro ay hindi nag-angkin ng kaluwalhatian o kapangyarihan para sa kanyang sarili, kundi ipinaliwanag na ang lahat ng ito ay kanyang ginawa sa pangalan ni Jesus. Ang kwentong ito ay nag-aalok na panimula sa ebanghelyo ng mabuting pastol. Hindi nakasaad sa ebanghelyo natin ngayon ang tungkol sa pag-abandona ng mabuting pastol sa 99 at hinanap ang isa. Bagkus, dito natin nakilala ang pastol na nagsasabing gagawin niya ang lahat maging itaya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Inihambing ni Jesus ang isang mabuting pastol sa isang nagtatrabaho para sa sweldo lamang kaysa pagmamahal sa mga tupa. Ang mga taong tulad nito ay hindi naman masama, ngunit hindi sila gaanong mabuti kapag ang kasamaan ay sumasalakay at naghahati sa kawan. Ang isang susi ng pag-unawa sa mabuting pastol, siya man ay lalaki o babae, ay kilala nila ang mga tupa at kilala ng mga tupa ang kanilang pastol. Ang kaalaman na sinasabi ni Jesus na ngayon ay tumutukoy sa mga tao ay isang malalim na kaalaman. Sinasabi ni Jesus na ang kanilang relasyon sa isa't isa ay sumasalamin sa kanyang relasyon sa Diyos Ama. Umiiral sila sa isa't isa ng may kamalayan at pagmamahal. Ang unang liham ni Juan sa ikalawang pagbasa ay naglalarawan ng kaugnayan nito sa Diyos sa pamamagitan ng pagtawag sa atin ng mga anak ng Diyos. Ito ay umalingaw-ngaw ng unang kabanata sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na nagpapaliwanag na tayo ay ipinanganak hindi sa natural na paraan, kundi sa pamamagitan ng sariling pasya ng Diyos. Sa isang diwa, maari nating maunawaan ang ating pagiging ipinanganak ng Diyos bilang proseso at layunin ng ating buhay. Sa kalikasan, tayo ay isinilang bilang mga nilalang ng Diyos, bahagi ng nilikha ng natural na umiiral ng Diyos. Ang pagiging ipinanganak ng Diyos o pagiging mga anak ng Diyos ay nagdaragdag ng hindi maarok na katangian sa likas na kalagayan ng pagpapala. Bumalik tayo kay Pedro. Sinabi ni Pedro na ginawa niya ang kanyang ginawa sa pangalan ni Jesus. Hindi ito tungkol sa magic words o kapangyarihan. Ito ang paraan ni Pedro ng pagsasabi na siya ay nabubuhay kay Kristo at si Kristo sa kanya. Kilala ni Pedro ang makalupang si Jesus at ang muling pagkabuhay ni Kristo at siya ay gumagawa ng isang pagpili na mamuhay kay Kristo. Ito ay isang bago at mapagkumbabang estado para sa kanya.
Sa wakas, tulad ni Pablo, ayon sa kanyang sulat para sa mga taga-Galasya, masasabi niyang, "Ako ang nabubuhay, hindi na ako, kundi si Kristo na nasa akin." Ito ang ipinangaral ni Pedro sa mga pinuno ng relihiyon. Ipinahanag na ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ay nagbukas ng bagong daan patungo sa Diyos. Siya ay hindi lamang tungkol sa isang bagong paniniwala. Ipinaliwanag niya ang kapangyarihang bigay ng Espiritu na nagpapahintulot sa Kanya na makapasok ng higit ng may layunin at may kamalayan sa mismong buhay ng Diyos. Nakikibahagi sa pagkakaisa ng isang kawan na patuloy na tinitipon ng mabuting pastol. Inaanyayahan tayong tumayo sa tabi ni Pedro at saliksikin ang ating mga puso hanggang sa may paliwanag natin kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa at kung anong uri ng kapangyarihan ang ating ginagamit. Para kay Pedro, para sa atin, ang epekto ng pagkabuhay na mangmuli ay ang gawain sa buong buhay. Bagamat marami tayong naniniwala tungkol kay Jesus, ang tunay na paanyaya ay maniwala sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na higit na nakikilala sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal at pagpapahintulot sa Kanya na gumawa sa pamamagitan natin. Amen.